Ang mangyayari nun, mag-i-slide yung likod na gulong natin. Papakita ko lang din sa inyo kung paano ino-on or ino-off yung traction control. Ano ba dapat? HSTC on or off? Saan galing yung ahas? Nabuti na sa ako na nila agad oh. Hi guys, welcome to another moto vlog. Tonight, usapang HSTC tayo. Kung makikita nyo naman dyan sa title ng video natin, ano nga ba ang HSTC? Also known as Honda Selectable Torque Control. Kung familiar kayo sa NMAX, Yamaha NMAX, ganyan, may tinatawag dyan na TCS, Traction Control System. Yan ang tawag nila sa traction control system nila ng Yamaha. Pero kay Honda, HSTC yung tawag nila. Pero parehas lang yan. Parehas lang sila, magkaiba lang sila ng pangalan. Parehas na traction control system yan. Ewan ko, unique lang talaga to si Honda eh. Gusto lang niya maiba. Parang yung sa mga buttons niya dito sa busina saka sa turning light, baliktad eh no? Yung busina nasa gitna ng Honda, tapos yung turning lights niya nasa baba. Sa Yamaha, universal eh. So yan nga, nalilihis na naman tayo sa ano, sa usapan. So yun, usapang HSTC. Parehas lang yan sa universal na traction control system. Medyo social lang talaga yung tawag ni Honda. So paano nga ba nag-work tong HSTC, itong traction control system? Bale, ang pinakasimpleng explanation lang dyan, etong system na to, hindi niya hinahayaan na umikot ng sobrang bilis yung likod na gulong natin, to the point na hindi na siya pantay sa ikot ng harap na gulong natin. Gets? Kumbaga, para kayong gumagawa ng burnout. Alam mo yung pinapaskid yung gulong, tapos hindi umaandar yung harap. Yun yung pinaka-example eh. Hindi parehas ng ikot yung harap at likod na gulong natin. So itong HSTC, kapag na-detect niya na mas mabilis na yung ikot ng likod na gulong mo, i-assume niya na nagkakaroon ng sliding or madulas yung dinadaanan mo. So ang mangyayari, mag-activate siya, babawasan niya yung torque or yung power na mapoproduce ng motor natin. So yun is kung naka-activate yung HSTC. Kasi si Honda guys, binigyan niya tayo ng option para i-off yung HSTC dito kay ADV no. Parehas lang to sa PCX 160 ganyan. Ewan ko lang sa Yamaha NMAX kung na-off din yung ano doon. Alam ko parang na-off din ata. Kapag naka-on yung HSTC natin, para tayong merong magulang, alam mo yun, meron tayong parents habang nagda-drive. For example, dumadaan tayo dito sa kahabaan ng C5, papuntang C5 ba naman to, ano man daan to. Tapos sobrang dulas ng kalsada, ganyan, naka full throttle kang ganyan, ayun no, nakasagad, tapos basa yung daan, tapos may madaanan ka biglang madulas, basa ng tubig, maputik. Ang mangyayari nun, mag-i-slide yung likod na gulong natin. So tayo, tao lang naman, di naman natin nakikita lahat ng condition or yung pangit na mga surfaces ng kalsada. Yun yung trabaho ni HSTC. Kumbaga kung mabigla man tayo na, oy, biglang merong madulas na parte ng daan, andyan siya. Ang trabaho niya is para alalayan ka, magiging effal siya sa pag-throttle mo sa motor mo. So kung ma-detect ng HSTC natin na may nadaanan tayong ano at nag-skid yung gulong natin sa likod, kahit na anong piga mo dyan, kahit na nakapiga ka lang dyan, mararamdaman mo na biglang nabuwasan ng power, ng torque yung motor mo. Yun yung trabaho ng HSTC. Ikokontrolin niya yung traction ng gulong mo para lumapat lang siya sa kalsada. Hindi niya hayang dumulas yung gulong mo. Dagdag kaalaman lang, itong video na to para lang sa baguhan sa pagmamotor, hindi pa masyadong alam sa mga terms na ganyan. Papakita ko lang din sa inyo kung paano ino-on or ino-off yung traction control ng ADV 160. So itong HSTC ng ADV 160, andito siya, hanapin nyo lang siya dyan. So andito yung buttons nya, left and right. Yung right button ang i-hold natin para ma-off
yung traction control. Pag meron na siyang ganyang symbol, ibig sabihin naka-off na yung traction control natin. Okay? For your information lang din, ang default nito lagi kapag pinatay nyo na ang makina tapos in-on nyo na ulit yung motor, naka-on na ulit yung traction control. Always on yan. Kailangan nyo lang siya laging i-off kapag gusto nyong i-off yung traction control. Yun lang naman. So yun guys, may nakalimutan pala akong banggitin. Ito kasi tinatanong to ng marami. Ano ba dapat? HSTC on or off kapag umaahon, kapag umaakit ng bundok? Sabi ko nga, ang HSTC parang magulang natin yan, parang parents natin. Lagi yan nakamonitor sa atin sa pag throttle natin, no? Sa throttle habit natin. Tinitingnan niya yung kapag na-detect niya na nag-overspin na yung likod, babawasan niya na yung power. Pag babawalan ka niya na, kahit gusto mo pang i-throttle yung motor mo, di ba? Pag babawalan ka niya na in terms of power, hindi ka niya nabibigyan ng power. Oh, may truck. Ano to? Sasalubungin pa ako ng truck. Ang galing. So anyway, paano naman kapag paahon? Pwede pa rin ba tayong umahon ng naka-on yung traction control or dapat pa siyang i-off? Guys, para sa akin para sa akin lang naman, personal preference to. Kung pwede pa rin naman tayong umakyat ng naka-on yung traction control natin, okay? For example, pupunta tayo Marilake, Baguio, ganyan. So para sa akin ino-off ko yung traction pag alam ko yung pupuntahan ko puro paahon. Kasi para kontrolado natin yung motor natin, yung bigay ba ng power. Sabihin nating madulas yung pupuntahan natin pero matarik, pataas, mas okay pa rin sa akin yung walang nangingialam na computer. Alam niyo yun? No. Walang nangingialam na computer box itong ECU natin. Hindi tayo papakialaman in terms of power. Ito kasi yung mga safety features ng motor natin, guys. Hindi naman tayo pwedeng mag-rely dito totally. Papasok pa rin dito yung pagiging safe natin mag-drive. Alam mo yan, yung behavior natin sa pagdadrive, di ba? Kailangan pa rin nating maging maingat. Lalong-lalo na dito sa throttle behavior natin, sa pag-gas natin, sa pag-gas ng pag-gas. So ayun, kaya mas preferred ko na i-off yung traction control kapag umaahon para mas kontrolado ko yung motor ko. Para pag alam kong kailangan ng power, pag nakikita ko na yun, mas tumatarik pa yung pag-ahon natin ng bundok, ganyan, bebeluhan ko na ng power, di ba? Para mas kayanin ng motor natin yung pag-ahon. Wala namang sinabi si Honda na, oy, kapag magra-rides kayo ng bundok, i-off nyo yung traction control. Wala naman silang sinabing ganon. Personal preference mo na yan kung gusto mong i-off or naka-on lang yung traction control. Kasi safety feature pa rin yan at the end of the day. Pero kapag patag, pag puro patag, guys, ang preferred ko talaga naka-on. Hindi ko na pinapakialaman yung traction control kapag patag lang naman. Kasi doon mas effective yung traction control natin. Mas effective to kapag patag-patag lang tapos madulas. Doon mo siya mas ma-appreciate. Kasi andyan siya. Kasi may gabay ka. Kasi alam mong may sasalo sa'yo. Gagi, may ahas. Saan galing yung ahas? Nabuti na sa ako na nila agad, oh. Ano kung dadaan dito? Naku, hawakan nyo lang yan, dadaan. May sawa. So yun lang guys, reminder lang sa lahat ng newbie riders na katulad ko, huwag tayong magiging kampante sa safety feature lang ng motor natin. Kailangan maging triple ingat pa rin tayo, lalo na sa ating behavior sa pagmamotor. Okay? Ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo sa video na to, paki-like na lang ang video na to, paki-share na rin, paki-subscribe kung gusto nyo pang makakanood ng ganitong mga klaseng content. So yun lang, maraming salamat ulit. Ride safe.